Hello, mga Ludi, good day. So, we will rationalize this question sa forensic chemistry to about the composition of blood cells. So, one of the source of the DNA or yung tinatawag nating deoxyribonucleic acid, which is one of the methods of identification, is yung mga biological evidence. So once we say biological evidence, ito yung mga nakuha o nanggaling sa katawan ng tao. So usually nakikita natin to sa mga killing incident. So ang blood is one of the biological evidence. So according to this question, also called as leukocytes. Tinatawag din siyang leukocytes. Leukocytes sa composition ng blood. These cells are involved in defending the body against infection. They have nuclei and thus represent the main source of nuclear DNA from the blood. So as we can observe, ang nuclei lang ang hinahanap natin sa biological evidence. Every biological evidence na kukunin natin ang DNA is dapat targetin natin or kukunin yung may nuclei. Kasi ang nuclei, siya yung nag-house ng mga nucleotides, yung adenine, thymine, guanine, cytosine, which is one of the structure or yung nucleotides ng DNA. So kasi pag ibang cells, for example, yung mga red blood cells, mga cells na walang nuclei, sa cytoplasm lang makikita natin ang DNA. Wherein kung may nuclei ang cells, ina-house niya parang rumba na nilalagay niya doon yung nucleotides. Yung adenine, thymine, guanine, cytosine. Then dito natin makikita ano yung structure or strands ng DNA. If pareho ang strands ng DNA sa nucleotides, siya yung nandyan sa crime scene or yung question specimen na nakita sa crime scene is sa kanya. So, balik tayo sa question. Saan dito yung leukocytes or source of DNA na may nuclei? Red blood cells ba? Hindi red blood cells because ang red blood cells will only carry oxygen. Siya lang yung transport ng oxygen. So, may DNA siya pero ang DNA is hindi in-house. Parang hindi kuan ba? Kung titingnan natin tong DNA, yung may nuclei, ang red blood cells walang nuclei, siya yung parang kutsara na pagkukunin mo yung sabaw, so nandyan na lahat. Siya yung parang room na nakahouse ang nuclei. Then, kung i-examine mo, nakikita na directly. Pero ang red blood cells wala. Sa cytoplasm lang talaga natin makukuha yung nucleotides. Then, kuan siya. Asa, spreading siya. So, hindi ang red blood cells and ang source of DNA, ang may nuclei na source of DNA, hindi siya ang tig-defend ng body against infection. Siya lang yung tig-transport ng oxygen na nagpapump ng blood. So, X tong red blood cells. So, ang correct answer is bravo, white blood cells. Because ang white blood cells siya yung tig-fight or involving the defending of the body against infection. So, siya yung nagpa-fight ng mga infection, then ga-defend ng mga bacteria, then ga-defend sa body against infection para hindi tayo magkasakit. May nuclei din siya, which represents the source of DNA. While ang platelets, ito yung mag-coagulate ang blood. So, siya yung tig-coagulate or tig-bagtik. Kasi siya pa tig-bagtik ng blood. Ang plasma, ito yung water part na components of blood. So, I think 55% ng blood natin is plasma. So, ang correct answer is white blood cells.